sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam niyo po, binabalikan ko yung aking sa Facebook at kahapon bigla kong naalala na 2 taon nang nakalipas mula nung inanunsyo ng ating butihing at mahal na Cardinal Joe na ako po ang itinalagang bagong kura paroko ng Quiapo. Kay bilis ng panahon po, 2 years ago po yun. Sapagkat alam ko, isa sa pinaka-aantay-antay nun, sino kaya ang papalit kay Monsignor Ding? At alam ko, ni sa hinagap ng mga tao dito, hindi naman nila sukat akalain ako. At aaminin ko rin naman sa inyo, ni sa hinagap ko, hindi ko naman inisip na ako'y madadala at mapupunta dito sa Quiapo. Sabi ko nga po kay Cardinal noon, ako'y bata pa. Ako'y hindi pa ganon karaming karanasan. Kung tutuusin nga po, ito ang aking unang parokya. Kaya takanta po ako noon, nung ako'y sinabihan, 2 taon na ang nakakalipas, na ako'y ipadadala dito sa tahanan ni Jesus Nazareno. At natatandaan ko po nung ako'y nagpunta rito, ang una ko pong sinambit bilang pagninilay ay ang salitang pagkakataon. Lahat po tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ngayon lang, ginising tayong lahat. Natitiyak ko, meron nung hindi nagising ngayon. Hindi lang dahil inaantok pa o gusto pang matulog.
Meron nung hindi nagising na ngayon sa ospital o maging sa sariling tahanan dahil binawian na ng buhay. O meron mang gising ngayon pero hirap nang magpatuloy at marami ng mga tubo sigurong nakakabit. Pero tayo, tingnan mo nga yung katabi mo, gising ba? Tayong lahat ngayon, gising pa. Dahil isa lang ang ibig sabihin niyan at pinapunta ka pa dito sa Quiapo. Ibig sabihin niyan, binibigyan tayong lahat ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, may pagkakataon pa. Kaya sabihin mo sa kabila naman, manalig ka sa Diyos. At ang naniniwala na may pagkakataon pa at ang nagsasabing nananalig sila kay Jesus Nazareno, pakita nga natin gising talaga tayo, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, gising na gising nga kayo kahit alas 5 ng umaga. Lahat po tayo binibigyan ng pagkakataon. Hindi nauubusan ng pagkakataon ng Diyos. Siguro nga parang hindi malinaw ang nangyayari ngayon sa buhay mo. Siguro nga hindi ka lang parang kanina tinatamad bumangon, kundi maging sa buhay mo, parang wala ka ng kalakas-lakas, kagana-ganang magpatuloy, lalo na't dahil maraming mga pagsubok at dagok sa buhay. Pero, gaya nga ng sabi ko, ang Diyos natin, Diyos ng pagkakataon. Kaya nga, nung ako'y sinabihan po punta rito, sabi ko po, ito'y pagkakataong ibinibigay sa akin ng Diyos. Pagkakataong lalong maglingkod, pagkakataong lalong manalig, sa 2 taong kong pakikisalamuha po, lalo na sa inyong mga deboto, tinuruan niyo po ako ng tunay na pag-asa, tunay na pagsusumikap, pagsasakripisyo, at pagkapit kay Jesus Nazareno. Kung alam niyo lang po, kapag nakikita ko kayo, lalo na tuwing Biyernes, umulan man o umaraw, at alam ko, pag nakita ko ang mga pagmumukha ninyo, alam kong may mga pinagdadaanan kayo. Pero, nandito pa rin kayo, nandito tayo, sapagkat naniniwala tayo, laging may pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? At dahil may pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, ibig sabihin nito, ikalawa, may pag-asa sa buhay. Pag may pagkakataon, may pag-asa. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa, si Ezekiel, sinabihan ng Diyos, ito yung mga kalansay. Sa tingin mo ba, mabubuhay pa yan? Kung kayo, nakakita kayo ng mga kalansay, tingin nyo ba mabubuhay pa yan? Tinanong si Ezekiel ng Diyos, ano sa tingin mo? Mabubuhay pa ba yan? Sa mata ng mundo, ang sasabihin, syempre hindi na, kalansay na eh, buto na eh, wala na yan. Pero anong sabi ni Ezekiel? Kayo po lamang ang makakaalam, Panginoon. Sa makatuwid para kay Ezekiel, sa iyong kamay, Panginoon, may pagkakataon pa, may pag-asa pa, kahit mistulang patay na at imposible. Hindi po ba ganun tayong lahat ng mga deboto? Kaya tayo nandito pa. Kaya tayo walang sawang lumalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno para bagang sinasabi natin sa Kanya, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Opo, Panginoon, ang hirap-hirap na ng buhay. Parang hindi ko alam kung kakayanin ko pa.
Pero kayo lang po ang nakakaalam, Panginoon. Hindi ko alam kung itong buhay namin mag-asawa, itong buhay naming pamilya ngayon, magkakasundo pa ba kami? Itong mga anak ko, magbabago pa ba to? Magsusumika pa ba sila? Hanggang ngayon, sa akin pa rin sila aasa. Mapapatawad ko pa rin ba sila? Mapapatawad pa rin po ba ako? Panginoon, kayo lamang po ang makakaalam. At dahil nga dinala tayo dito ni Jesus Nazareno, alam bagay sinasabi niya sa atin, may pagkakataon pa, may pag-asa pa. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoon natin, laging may pagkakataon na ibinibigay sa atin. Siguro nga, hindi pa ganun kadali. Hindi pa ganun kalinaw ang solusyon. Pero katulad ng pinakita kay Ezekiel, nung sumunod siya sa Panginoon, nung ipinagkatiwala niya sa Panginoon, anong sabi sa unang pagbasa? Yung mga kalansay na buhay, na numbalik. Ito ang mabuting balita, mga kapatid. Ito ang himala na laging ibinibigay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa sa Kanya. Pagkakataon, pag-asa, at huli, pag tayo da'y binigyan ng pagkakataon, pag tayo da'y napuspos ng pag-asa, hindi rin tayo nauubusan ng pag-ibig. Pag nag-utos ang Diyos, pag nagsabi ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay ng pagkakataon, nagbibigay din siya ng lakas at biyaya. Kaya nga, nung tinanong si Jesus Nazareno, ano ang pinakamahalagang utos? Anong sabi ni Jesus Nazareno? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kapag tayo daw ay binibigyan ng pagkakataon, binibigyan din tayo ng pagkakataong umasa at umibig. Gusto niyo raw pong makita ang himala ng Nazareno? Gusto niyo raw makita ng mas malinaw ang solusyon? Huwag kang mapagod umibig. Lalo na sa Kanya. Huwag kang mapagod maniwala na mahal tayo ng Diyos. Huwag kang sumuko sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang una niyang gustong sabihin sa atin ngayon. Bago pa niya tayo utusang umibig, gusto muna niyang sabihin sa atin, iniibig kita. Pag tumitingala po kayo sa pong Nazareno, yun po ang una niyang gustong sabihin sa ating lahat. Iniibig ko kayo. Naiintindihan ko kayo. Sinasamahan ko kayo. Kaya nga't binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kaya nga't inuudyo ko kayong huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nga't inuutusan ko kayong magmahalan gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kahit na may krus tayong lahat sa buhay. Alam niyo po, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, ang ikalawang o sekundaryang patrona ng Pilipinas. Simpleng tao lang po si Santa Rosa de Lima. Bagamat nakasuot madre siya, kung tutuusin po, siya isang laiko na katulad ninyo. Isang dalaga na namanata. Maganda po siya,
Galing din siya sa maayos na pamilya, pero tinalikuran niya ang lahat. Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. At alam niyo po, ang sabi raw ni Santa Rosa de Lima, ang hagdanan natin sa langit, ang tanging hagdanan na makatutulong sa atin makapanik sa langit, alam niyo raw ang hagdanan sa langit? Ang krus. Krus ang hagdanan sa langit. Kaya nga't bagamat may krus siya sa buhay, hindi siya nawalan ng pag-asa at pag-ibig. Sapagkat alam niya, maging ang krus, pagkakataon na galing sa Diyos. Kaya kung meron kayong pinapasang krus ngayon, tingnan nyo na lang ang Nazareno, hindi siya naiiba sa atin. At ngayong araw na ito, sinasabi ni Santa Rosa, huwag mong bitawan yung krus na yan. Huwag mong itsa. Huwag mong ilayo sa'yo. Sapagkat yung krus na yan, kung iyong lalakipan ng pag-asa at pag-ibig, yung krus na yan, ang magiging pagkakataon mo, hagdanan mo, para lalong mapalapit sa Diyos, para lalong makita ang himala at biyaya, para lalong matulad kay Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat wala po kayong sawang binibigyan kami ng pagkakataon sa buhay. Huwag po sana namin ito kalimutan, ang iyong pagkakataon, upang sa gayoy lalong mag-alab ang aming pag-asa sa buhay. Ang iba po sa amin ngayon, pagod na, nalilito na, nahihirapan na. Pero nandito po kami sapagkat alam po namin, kayo po lamang ang nakakaalam. Kaya nga't, mahal na pong Jesus Nazareno, ang bawat pagkakataong ibinibigay niyo po sa amin, lalong pag-alabin ang pag-asa at pag-ibig sa aming puso, upang sa gayoy maging ang krus, maging pagkakataon at hagdanan namin sa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.